Sa simula ng Hulyo 2026, natuklasan ng mga drone ng Ukraine ang 6 sa 7 pinatibay na mga silungan ng eroplano sa Saki Air Base sa sinakop na Crimea. Pinasabog nila ang pinto ng 4 dito. Tinamaan na rin ang base ng isang beses ilang araw bago yon. Malaking gastos ang ginawa ng Russia para palakasin ang paliparan gamit ang konkretong silungan laban sa ganitong pag-atake. Sa loob ng isang linggo, 2 beses ginawa ng Ukraine ang eksperimento at parehong nagtagumpay. Halos lahat ng media na nagbabalita tungkol sa digmaan ay naglabas ng bersyon ng kwentong yon. Gusto naming ipaliwanag na ang sunog sa hangar ang pinaka hindi kapanapanabik na nangyayari ngayon sa lakas ng himpapawid ng Rusya. Sa likod ng mga video ng gumuguhong pinto ng silungan, may isa pang kampanya na di gaanong napapansin. Isang labanan sa talaan ng export, listahan ng parusa at pahayag ng kita ng mga kumpanya. Baka mas mahalaga pa ang pangalawang kampanya kaysa sa kahit anong pag-atake. Hindi lang pa isa-isang winawasak ng Ukraine ang mga jet ng Russia sa taxiway sa Crimea. Pinapahirapan pa nitong makagawa ang Russia ng kapalit. Kaya simulan na natin ito. Magsimula tayo sa paglalatag ng sitwasyon. Ang Saki o mas tamang tawagin na Novofedorivka Air Base ay naging tahanan ng ika-43 Independent Naval Attack Aviation Regiment ng hukbong dagat ng Russia mula ng aneksyon ng Crimea noong 2014. Ginagamit ito para magpalipad ng Su-30SM at Su-30M na multi-role fighters, mga eroplanong ginagamit para sa naval strike missions. Mas ginagamit na ito para sa glide bomb runs sa timog Ukraine at sa halos buong digmaan, naging medyo ligtas itong likurang base, malayo sa frontline. Kaya itinuring ng Russia na ligtas itong lugar para iparada, ayusin at armadahan muli ang eroplano. Pero noong Hulyo 2026, ang Ukrainian Security Service na SBU naglunsad ng drone strikes sa mga hangar ng base at iniulat ang 5 kumpirmadong tama. May paunang impormasyon na may Su-30 at Su-30 SM fighter jets sa 2 tinarget na hangar at nagkaroon ng sunog sa isa sa mga pinag-imbakan ng eroplano. Ayon sa SBU, ang halaga ng bawat isa sa mga eroplano ay nasa pagitan ng 30 hanggang 50 milyong dolyar, depende sa configuration. Makalipas ang 2 araw, muling umatake ang SBU. Ngayon, sinabi nilang tinamaan ang 7 hangar sa base na may Su-30 SM, Su-30 at Su-24 na eroplano umano sa ilan dito. Ayon sa SBU, hindi bababa sa 7 eroplano ang nawasak o nasira. Bukod sa Saki, tinamaan din ng Ukraine ang Gwardiskoy o Gwardiskoye Air Base, mga 30 kilometro mula sa baybayin. Tinamaan din ang 2 hangar na may imbakan ng mga Shahid drone at kagamitang pansuporta sa abyasyon. Ang kaibahan ng mga pag-ataking ito kumpara sa karamihan ng mga tinamaan na paliparan na tinalakay natin nitong mga nakaraang taon ay hindi lang tayo umaasa sa mga pahayag ng gobyerno ng Ukraine para malaman ang nangyari. Mayroon tayong satellite imagery mula kay Vantor, isang kumpanyang komersyal ng satellite, na siyang nagkumpirma ng pinsala nang hindi nakadepende sa iba. 6 sa 7 pinatibay na silungan ng eroplano ay may nakikitang pinsala. Ang mga blast door ng 4 sa mga ito ay wala na sa pagkakabit at nakahandusay na lang sa taxiway. Ang mga silungan, gawa sa matibay na konkretong istruktura, ay halos buo pa. Ang pinatibay na silungan ng eroplano ay dinisenyo para makaligtas sa malapitang pagsabog at mapanatiling maaari pang paliparin ang eroplano sa loob. Ipinapakita ng imahe mula sa Saki ang estrukturang buo pa, pero nawala na ang lahat ng mahalaga sa loob. Pati ang pintuang, dapat sana'y nagsasara rito ng mahigpit. Ibig sabihin, ang sagot ng Rusya sa banta ng Ukraine na drone na may katamtaman hanggang mahabang abot na dati ay konkreto lang, ay agad nang sinusubok sa totoong labanan makalipas lang ng wala pang 1 taon matapos maitayo. At hindi ito tumagal gaya ng inaasahan ng mga tagaplano ng Rusya. Heto ang timeline na nagpapaliwanag kung bakit may mga silungan. Noong Hunyo 2025, inilunsad ng Ukraine ang Operasyon Spiderweb. Malawakang pag-atake ng drone sa loob ng Rusya laban sa strategic bomber bases gamit ang mga drone na sa loob ng ilang buwan ay palihim na naihanda sa pwesto at inilunsad mula sa loob ng bansa. Sinabi ng Ukraine na tinamaan nila ang 12 ng sasakyang panghimpapawid sa mga base, kabilang ang Bilyaya na mahigit 4,000 kilometro mula sa kanilang hangganan. Simula noon, ang regular na malalayong pag-atake ng Ukraine ay umabot na sa Engels, 600 kilometro mula sa frontline. Bago ang Spiderweb, akala ng mga Ruso na proteksyon na ang distansya sa depensa ng himpapawid. Kung hindi maaabot ng Ukraine ang paliparan, ligtas na ang mga eroplanong nakaparada doon, tapos na, at hindi na kailangan ng dagdag puhunan. Pinakita rin ng Ukraine na kaya nilang abutin ang malalayong bahagi ng Rusya gamit ang pagpapatakbo ng mga drone o sa palihim na paghahatid ng mga ito sa mga operasyong tagong-tagong. Tumugon ang Rusya sa banta sa pamamagitan ng pagbuhos ng semento sa mga paliparan na dati ay bukas lang ang rampa at itinuring ang mga pinatibay na silungan na sagot sa banta na hindi na kayang tiisin ng bukas na paradahan. Sa papel, mahalaga ang proteksyon, palakasin ang posisyon para maprotektahan ang kagamitan at madagdagan ang sansang tumagal dahil sa estruktura. Ang problema ay mas mabilis nakaangkop ang mga strike drone ng Ukraine kaysa sa pagtatapos ng konstruksyon ng Rusya.
ipinapakita ng mga pag-atake na ang mga mas bagong drone system ng Ukraine ay partikular na pinapahina. Ang proteksyon dapat sana ay ibinibigay ng mga silungan na iyon. At 6 sa 7 silungan ang nasira sa loob lamang ng isang linggo sa isang base. At ito mismo ang uri ng ebidensya na sumusuporta sa pahayag na iyon. Nalutas ng Rusya ang problema ng mga eroplanong lantad sa bukas na paliparan. Pero nagdulot ito ng bagong problema. Mahal, halata at permanenteng istruktura ang mga iyon na alam na ng Ukraine kung saan hahanapin at paano pasabugin mula sa loob palabas. Para maintindihan kung bakit mahalaga ito, bukod sa halaga ng mga airframe mismo, kailangan nating pag-usapan kung ano talaga ang isang hangar. Dahil karamihan sa mga balita tungkol sa mga pag-ataking ito ay tinatrato lang ang kwento bilang simpleng bilang ng mga nawasak na jet. Hindi nito nabibigyang halaga kung ano ang inaatake. Dahil ang fighter jet ay bahagi lang ng mas malaking sistema, hindi hiwalay na sandata. Ang sistemang ito ang nagtutukoy ng combat power na kayang ilabas ng isang airfield bawat araw. Pinatawag na sortie generation. Sa hangar ginagawa ang pinakamatrabahong bahagi ng siklo. Doon tinitingnan ang makina, sinusuri at kinakalibrate ang avionics. At kinakabitan ng sandata ang mga hardpoint. Nakasalalay lahat ito sa mga bihasang mekaniko, spare parts inventory, ground support equipment, linya ng gasolina, diagnostic equipment at maintenance papers. At lahat ng yan ay kailangang nasa isang pisikal na lokasyon para magamit sa aktwal na eroplano. At sa 2026, kaya ng drone maabot ito. Hindi na kailangan ng Ukraine patigilin sa paglipad ang Su-3030SM na $50 milyong halaga para mabawasan ang ambag ng eroplano sa digmaan. Kailangan lang nilang pabagalin at gawing mas magastos ang siklo ng sortie generation sa base na yon. Hindi na kasing asahan tulad ng nakaraang linggo. Sirain ang maintenance bay at repair stall. Sirain ang ground support gear. At kahit gumagana pa ang eroplano, hindi ito magagamit dahil walang mag-aarmas o magre-refuel ng maayos. Patumbahin ang radar o air defense sa paligid ng paliparan para mas kaunti ang sasalubong na depensa sa susunod na drone strike kaysa sa nauna. Ang eroplanong hindi kayang ipadala sa sortie ay kasing walang silbi para sa Russia, gaya ng eroplanong hindi umiiral. Ito rin ang dahilan kung bakit inuulit-ulit ng Ukraine ang pag-atake sa ilang paliparan sa Crimea, imbes na maghabol ng mas malaking bilang ng napapatumba sa iisang atake sa ibang lugar. Alam nila kung saan galing karamihan ng glide strikes ng Russia. Tinatarget nila ito para mabawasan ang kaya ng Russia na magsagawa ng opensiba araw-araw. May mas malawak na operasyonal na lohika kung bakit sabay-sabay tinatamaan ng Ukraine ang iba't ibang target. Ito ay isang konsepto na tinatawag na parallel operations. At ito ay direktang nagmula sa doktrina ng US Air Force na siyang parehong lohika na ginamit sa mga air campaign ng koalisyon laban sa Iraq. Simple lang ang ideya. Ang sequential na kampanya ay tumatama sa isang target, naghihintay, sinusuri ang pinsala bago lumipat sa susunod na target. Sabay-sabay tinatamaan ng parallel na kampanya ang iba't ibang bahagi ng sistema ng kalaban tulad ng paliparan, imbakan ng gasolina, radar site, air defense battery, mga sangandaan ng riles at imbakan ng bala, mga pasilidad ng maintenance at command infrastructure, lahat sa loob ng parehong oras o kung gaano kasabay ang kaya ng strike capacity. Ang layunin dito ay tinatawag na systemic shock. Kapag sabay-sabay lumalabas ang mga problema sa iba't ibang lugar, hindi makakapag-focus ang kalaban ng repair at defense resources at nagkakaroon ng desisyon na kulang sa impormasyon. Ang mga resources ay nahahati at napupunta sa magkakaibang direksyon sa buong bansa. Ang buong sistema ay nagsisimulang gumana ng mas mabagal at mas malala sa lahat ng lugar sabay-sabay. Ginagamit ng Ukraine ang mga drone, missile at special operations sabotage. Pero mas maliit ang saklaw kumpara sa US Air Force. Gayunpaman, pareho ang lohika. 2 beses tinamaan ng Sake sa isang linggo. Tinaman rin ang Guadalupe sa parehong gabi ng ikalawang pag-atake. Samantala, nasusunog ang mga refinerya ng Russia ng sabay-sabay sa loob ng ilang linggo. Hindi nila matutukan ang air defense at repair dahil maraming problema ang sabay-sabay na nag-aagawan sa isang limitadong reserba ng mga inhinyero, pyesa at air defense batteries. Ang panig na laging may kontrol at napipilit mag-react ang kalaban ay madalas nananalo sa labanan ng pag-ubos ng lakas sa paglipas ng panahon, kahit hindi tuluyang nananalo sa bawat laban. Dito, dapat nating palawakin ang pananaw dahil kalahati lang ng kwento ang mga pag-atake sa airfield. Patuloy namang winawasak ng mga drone ng Ukraine ang mga hangar sa Crimea. May isa pang tahimik na kampanya na unti-unting nagpapahina sa kakayahan ng Russia na palitan ang mga nawawalang unit nito na halos isinusulong lang sa pamamagitan ng mga rehimen ng kontrol sa pag-export ng kanluran at mga supply chain na napatawan ng parusa at mismong kalkulasyon ng industriyang pandepensa ng Russia. Bigyan natin ng bilang ang nawalang airframe
para makita ang halaga ng kakayahan nilang magpalit nito. Ang Orwix ay open source tracking project na binibilang lang ang mga nawawala gamit ang litrato o video bilang ebidensya. Ay nakadokumento ng hindi bababa sa 43 Su-34 fighter bombers at hindi bababa sa 21 Su-30 series na eroplano na nawala o nasira mula simula ng digmaan hanggang Hunyo 2026. Dahil visual na kumpirmasyon ang kailangan ng Oryx kada entry, pinakamababa lang ang numero. Kaya tiyak na mas mataas pa ang totoong bilang. Kung ikukumpara sa pre-war na Su-34 fleet na 100 at 63 eroplano, ang kumpirmadong pagkawala ay halos isang kapat ng inventaryo. At lahat ng ito ay bago pa maisama ang mga eroplanong inalis sa serbisyo dahil sa pinsala, overdue na maintenance o kakulangan ng crew na hindi rin lumalabas sa Visual Confirmation Loss Tracker. Sa Hunyo 2026, umabot na sa 185 ang kabuuang kumpirmadong pagkawala ng lahat ng uri ng fixed-wing na eroplano ng Russia. Sa mas malawak na bilang, kabilang ang lahat ng uri ng combat aircraft ay umaabot ng hindi bababa sa doble niyan kapag isinama ang mga helicopter at pangalawang pagkawala. Nung unang bahagi ng 2024, tinaya ng RAND na bumagsak na sa humigit kumulang 75% ng lakas nito bago ang digmaan dahil sa mabilis na pagkasira at ang mga eroplanong malapit nang matapos ang kanilang serbisyo at hindi pa tumitigil ang pagdami ng mga pagkawala mula noon. Ito ang kalagayan kung saan inaasahan ang industriya ng eroplano ng Russia. Napapalitan ang mga nawalang unit, dito lalong sumasama ang sitwasyon para sa Moscow. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe ka sa Military Show. Sinusundan namin ang mga pinakabagong kaganapan at nagbibigay ng pangmatagalan at historical na pagsusuri na nagpapakita kung paano talaga umuusad ang digmaan sa magkabilang panig. Balik tayo sa problema ng Russia. Umpisahan natin sa pangunahing programa ng VVS, ang Su-57 Felon, isang 5th generation stealth fighter na halos 2 dekada nang dinedevelop at dapat sana ay direktang sagot sa F-35. Noong 2023, nag-deliver ang United Aircraft Corporation ng Russia ng iniulat na 11 Su-57 sa Aerospace Forces at nangako ang kanilang CEO na dodoblehin ang produksyon sa mga susunod na taon. Kabaligtaran ang nangyari sa delivery. Noong 2024, ang pinakanapatunayang tantiya ay 5 eroplano ang na-deliver laban sa target na 22 at natapos ng UAC ang buong 2025 nang wala ni isang opisyal na kinumpirmang delivery ng bagong Su-57 sa Russian Aerospace Forces. May nakita ang mga analyst na larawan noong tagsibol 2025 ng 2 eroplano, tail numbers 25 at 26. Pero haka-haka lang ito dahil hindi ito opisyal na inanunsyo ng Rostec. Isang defense contractor, kumpiyansa sa pagtaas ng produksyon, ay naglalatala ng mga bilang, schedule at mga batch na madaling matukoy. Sa kabilang banda, tahimik lang ang Su-57 program ng Russia. Naglalatala lamang ng mga pira-pirasong impormasyon at hinahayaan na lang ang mga haka-haka ang pumuno sa katahimikan. Maaring may simpleng dahilan. Ang think tank ng UK na RUSI ay naglabas ng research paper noong Nobyembre 2025 na pinamagatang Vulnerabilities in Sukhoi Production, Clipping Russia's Wings. Iminungkahi dito na ang mga pangunahing planta ng asimbliya ng Russia sa Komsomolsk, sa Amur, Novosibirsk at Irkutsk ay nasa ilalim na ng direktang mga parusa. Gayunpaman, napansin din nito na marami sa kanilang second at third tier supplier tulad ng gumagawa ng titanium airframe, piyesa ng makina at radar system ay nakakaiwas pa rin sa mga restriksyon hanggang ngayon. Itinuro ni RUSI bilang aktibong puwang sa kasalukuyang parusa, hindi ebidensya ng kawalan ng kahinaan. Ipinakita ng mapping ni RUSI na ang pinaka-critical na mga supplier ay kabilang ang tagagawa ng makina na UEC, UMPO at UFA, ang mga supplier ng titanium na VSMPO, Avisma, at ang tagagawa ng radar na Ryazan State Instrument Making Enterprise ay pawang nasa European bahagi ng Rusya. Naabot ng lumalawak na kakayahan ng Ukraine sa long-range strike. Ang parehong lohika ng pag-atake sa mga hangar sa Crimea ay may ikalawa at mas mahalagang hanay ng target na halos hindi pa nasasaklaw ng mga parusa at abot pa sa mas hilaga. Lalong lumalala ang mga sagabal. Ang Su-57 ay dinisenyo gamit ang susunod na henerasyon ng makina na kilala bilang Izdelye 30. Ngunit ilang taon nang lumilipad ang eroplano gamit ang pansamantalang makina mula sa mas lumang AL-41 na pamilya, nahirapan ng bagong makina magbigay ng matatag na performance. Pangako ng makabagong stealth fighter, thermal signature at sensor performance nito. Ang super cruise nito ay depende sa final configuration ng makina. Naiintindihan din kung bakit nag-aatubili ang mga manufacturer mag-commit sa mass production kung hindi pa tapos ang pangunahing makina. Kapag pinagsama ang kakulangan ng pyesa dahil sa sanction at hindi pa tapos na paglipat ng makina, makikita mo ang pattern na nakikita natin na yon. May mga eroplanong umiiral at lumilipad na inilalabas paminsan-minsan para sa publicity flight. Pero hindi ito mailalagay sa tuloy-tuloy at maaasahang produksyon na talagang papalit sa mga nawalang eroplano sa labanan. Batay sa open source na pagtataya, ang Su-57 ay nagkakahalaga ng 50 hanggang $100 milyong bawat unit, depende sa configuration.
Sa ekonomiyang pangdigmaan, mas madaling gawin ang Su-34 at Su-35S. Kaya mas agarang halagang pandigma ang naibibigay nila kapalit ng gastos. Mukhang sinusunod ng mga Russian tagaplano ang resulta ng kanilang matematika. Mas binibigyang prioridad ang mga eroplanong madaling mailabas kaysa mamahaling prestige program na apektado ng parusa, kahit mabilis maubos ang mga ito. At kahit ang pera para ayusin ang alinman dito ay lalong mahirap hanapin. Noong Nobyembre 2025 sa Dubai Air Show, kinumpirma ng CEO ng Rostec na si Sergey Chemysov na bumaba ng halos 50% ang export ng depensa ng Russia mula 2022. Iniugnay niya ang pagbaba sa pag-redirect ng produksyon nung digmaan para sa militar ng Russia sa halip na sa mga dayuhang mamimili. Bago ang pananakop, kumikita ang Russia ng halos 1.1 trilyong rubles, mga 14 na bilyong dolyar kada taon mula sa kita sa pag-export ng armas. Itinuturing na pangalawang pinakamalaking tagapagluwas ng armas sa mundo kasunod ng US. Ayon sa The Jamestown Foundation, mas malala pa ang tulay na pagbagsak kaysa sa ipinapakita ni Chemysov. Tinaya nilang bumagsak ng 72% ang export sa pagitan ng 2021 at 2024 lamang. Ipinapakita ng ulat ng ang pagsentro sa produksyong pandigma, parusa, implasyon at paglipat ng mga banyagang mamimili gaya ng India sa ibang supplier ay may pinagsama-samang epekto. At ayon sa datos mula sa Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, ang bahagi ng Russia sa global arms export market ay bumaba mula 21% hanggang halos 7% sa loob ng 5 taon. Ito ay hindi pa naganap na pagbagsak para sa bansang matagal nang kabilang sa 3 pinakamalalaking exporter ng armas at may malaking impluwensyang diplomatiko sa Global South, lalo na sa mga ugnayan sa armas. Ngunit hindi na lang ito tungkol sa pag-export, kundi lumalabas na rin sa pangunahing datos pinansyal. Noong Hulyo 2026, inihayag ng Rostec na bumaba ng 42% ang netong kita nila noong 2025 kahit tumaas ng 25% ang kita dahil sa mas maraming lokal na order ng armas sa digmaan. Sinabi ni Chemysov sa punong ministro ng Russia na halos ubos na ang kapital ng kumpanya para sa bagong pamumuhunan. Paano nangyari ito? Sa madaling salita, pinipilit ng gobyerno si Rostec na tanggapin ang mga programa na mas mababa ang tubo kaysa sa mga para sa export. Mukhang mas mababa talaga ang tubo ng mga kontrata para sa lokal na procurement kumpara sa mga kontrata para sa pag-export. Kapansin-pansin na ang bansang nagsimula ng digmaan ay ayaw ng gumastos para makakuha ng dekalidad na kagamitang militar na maaring makatulong tapusin ito at sinusubukan na lang unti-unting ubusin ang kalaban gamit ang mas lumang teknolohiya. Ilagay mo ang dalawang kampanya na yan sa tabi ng isa't isa at malinaw ang magiging resulta. Sinisira ng Ukraine ang combat aircraft, imbakan ng gasolina at ground support infrastructure ng Russia na tumutulong para makalipad pa ang mga eroplanong nakaligtas. Ginagawa ito bilang bahagi ng parallel operations campaign para sabay-sabay nasagarin ang kakayahan ng Russia sa pagkukumpuni at depensa sa lahat ng lugar. Kasabay nito, may mga parusa ng kanluran at pagkalugi sa export. Ang alokasyon ng Russia ng yaman sa panahon ng digmaan ay nagpapahina sa industrial na base na dapat pumalit sa mga nawala. Ang dalawang pressure na ito ay nagpapalakas sa isa't isa sa positibong feedback loop. Bawat matibay na silungan na pinapatibay ng simento ng Russia at bawat supplier na patuloy na nagpapadala ng titanium at radar parts sa supply chain, kahit may parusa, ay malinaw na susunod na target ng parehong drones. Nagpatalsik sa mga pinto ng 6 na silungan sa Saki. Ang rekomendasyon ni Rusi mula sa nabanggit na ulat ang naguugnay dito. Dapat palawakin ng kanluran ang saklaw ng mga parusa upang maisama ang second at third tier suppliers. Dahil dito, may puwang na maaaring mapagsamantalahan ngayon. Samantala, bawat kontrata sa pag-export na nawawala sa Russia dahil lumilipat ang India sa mas maaasang supplier ay nangangahulugang mas kaunting pera para sa Moscow na sana'y magagamit sa pinabilis na produksyon na binabalaan ni Russia na humihina na. Pinapapalalim ng mekanismong ito ang epekto ng kampanya sa mga paliparan sa Crimea na mas mahalaga kaysa sa dami ng asawi. Hindi kailangan ng Ukraine manalo sa digmaan ng pag-ubos laban sa inventaryo ng eroplano ng Russia mag-isa. Kailangan nito mapanatili na mas mabilis ang pagkalugi ng Russia kaysa sa kakayahan nitong palitan ang mga nawala. Lalo na't naapektuhan ng mga parusa ang kita mula sa pag-export at ang supply chain ay nahahati sa mga supplier na may parusa at wala. Nahihirapan na sila kahit walang panlabas na presyon. Hindi ibig sabihin nito na babagsak ang kapangyarihan ng Russia sa himpapawid sa Crimea sa isang tiyak na takdang panahon. Kaya kailangan din nating maging maingat at huwag palakihin ang sitwasyon. Isa pa rin sa pinakamalalaking industrial na base sa mundo, ang Russia. Kaya pa rin itong magdisenyo ng airframe, gumawa ng titanium structure, at mag-integrate ng mga sistema ng armas sa loob ng bansa. Napatunayan din ang kakayahang mag-adapt at mag-innovate sa digmaan. Kasama rito ang pagbubukas ng bagong pasilidad para sa pagsusuri ng fuel system at avionics. Maaring muling itayo, lagyan ng bagong kagamitan, at silungan ang Saki kung bibigyan ito ng prioridad ng Moscow, tulad ng ibang base noon. At ang sabayang operasyon, likas na
ay gumagana lamang kung kayang panatilihin ng panig na nagpapatakbo nito ang bilis ng operasyon. Ang produksyon ng drone ng Ukraine, bagamat totoo at lumalago, ay nakikipagkumpetensya laban sa Russian Air Defense Network sa paligid ng Crimea na patuloy ding pinapalakas at inaangkop, partikular bilang tugon sa mismong mga pag-ataking ito. Bababa ang katumpakan ng pag-atake kung mas mabilis umunlad ang Russian jamming at electronic warfare kaysa targeting system ng Ukraine. Ang ipinapakita ng mga pag-atake sa Saki at ng datos mula sa industriya ay ang direksyon ng pagrusad, at ang direksyon iyon ay naging kapansin-pansing pare-pareho sa loob ng mahigit isang taon. Patuloy tinutugunan ng Russia ang mga kahinaan nila habang natutuklasan ng Ukraine ang susunod, gaya ng mas bagong strike drone na nakakabutas sa konkret o Western Sanctions List na di pa natutugunan ang isang supplier. Hindi na iligtas ng konkreto ang mga jet ng Russia sa Saki. Mas pinaganda lang ito ang hitsura sa satellite imagery. Ang problema sa Su-57 ay hindi lang produksyon, kundi pati kung gaano ito kahusay sa ere. Para sa detalye, panuurin ang video na ito. At gaya ng dati, siguraduhin mag-subscribe para makatanggap ng araw-araw na update tungkol sa pinakamahalagang issue sa pandaigdigang geopolitics at digmaan.